Okay. Good morning. Okay, Happy New Year. Happy New Year. Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Okay. Okay. Siguro maganda medyo close na tayo dito para maganda at at least pag may bumaksak na biyaya, dito lang 'yon, ganun lang. Okay, sige po tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat po. Salamat sa unang linggo na ipinagkaloob mo sa amin ng 2025. Bagamat o Diyos, di namin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang alam lang po namin, Lord, may nangyayari at pinangyayari mo ang maraming bagay. Ayon din po sa hula at sa salita mo na ibinigay mo sa amin. Kaya o Diyos, ang dalayan po namin patuloy, year 2025, maging marunong ang bautis sa amin tulad ng iyong nais, O God. Bigyan mo kami ng banal na Espiritu upang malaman namin ang lahat ng bagay. At hindi mo kami pinabayaan na nag-iisa. Ikaw ay kasama namin. At yun nga po ang pinagdidibang namin tuwing araw ng Pasko, O Diyos. Na sa bawat araw at saglit na binibigay mo sa amin, sa aming mga buhay, kasama ka namin, mula nang tanggapin ka namin sa aming mga puso. Amang banal, maraming salamat po at sa araw na ito, patuloy mo kayong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. At bayaan mo, Diyos, na mangusap ka po at turuan mo ang bautis sa amin. Gamitin mo lang po ako na lingkod. Bigyan mo ako ng tamang panalita, tamang kaisipan at tamang puso. Ama, salamat po at sa araw na ito, inaangkin po namin ang bukas sa langit. Maging mga kapatid na wala ngayon, maaaring may karamdaman at ano man po ang kanilang mga dahilan, O Diyos. Lord, manatili po ang iyong pag-ibig sa kanilang mga puso. Ingatan mo ang bawat isa. At dalayan ko po, Ama, na patuloy po, matagpuan nila, Panginoon, lagi ang iyong liwanag. Maraming salamat, Ama. Purihin ka po, O Diyos. Purihin na iyong dakilang pangalan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Bigyan nga po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ayan. Sige po, makaupo na po tayo. Actually, siguro po nakatapos na tayo ng iba't ibang gawain, mga reunion. So, sa amin po ay sa pamilya po ni Sister Elmi, sa pamilya namin, magkakapatid. So, simple lang po, nakikita-kita kami at mayroong ilan din na hindi nakarating. So, may mga dahilan naman. Pero halos lahat kami ay naroon, mga pamangkin ko, mga manugang, mga apo, mga kapatid, bayaw at hipag. Bagamat yung ibang mga kapatid ko at mga pamangkin na sa ibang bansa. Pero nandoon yung mga video call, kaya nga nagagamit naman talaga yung hindi nawawala po yung magkita-kita lang. Kasi darating ang panahon, napakahalaga po yung reunion. At yun nga po yung sinabi ko nga rin po doon po sa reunion ng Sister Elmi, doon sa pamilya po nila, ay ang reunion hindi po payabangan, hindi paramihan ng pagkain. Kaya reunion muling pagkikita-kita. Kasi nga sa next year, hindi mo alam kung makikita pa kayo. Napakahalaga po ang reunion. At meron isang kapatid na sabi nga alam mo, wala kaming ganyan, pastor. Nakikita lang kami pag may patay. Pag may patay nga, matatanda lang pupunta sa lamay. Di ba? Nakakalungkot. Kasi ang buhay po natin minsan ay hindi natin naiintindihan. Napakahalaga po yung, meron po tayong journey. Ang buhay po natin ay pansamantala lamang dito. Ang mga magulang, kaya may mga lola at lola pa, huwag niyo pabayaan ang lola at lola niyo na hindi niyo po nasisilip. Actually, hindi naman napakahalaga po sa matatanda. Ang nanay ko nga po ay madalas sumasama ang loob. Bagamat na meron na siyang Alzheimer, kadadalo lang ng kapatid ko, kinausap siya, tapos nung malis ang kapatid ko, galit na galit siya. Ano ba yung mga kapatid mo na yan? Hindi ako sinisilip. Di ba? Pero kausap niya kanina. At least, ay makikita mo po talaga yung damdamin ng maraming pong mga tao, lalo po ang matatanda. Hindi yan naghahanap ng mga masarap na pagkain. Kaya napakahalaga po yung mga gawain ng reunion. Yan po. So, yan po ay bahagi po kasi pahalagahan ng Diyos ang bawat pamilya. Yan. Wag po yung mahusay lang tayo sa ibang tao, sa ating pamilya. Kung merong mang nasirang relasyon, yung pagpray natin sa Panginoon, ang Diyos lang makakagawa ng pag-aayos ng lahat ng bagay. At least,
meron po tayong pag-asa. At ang pag-asa natin dahil kasama natin ng Diyos, yun po ang pag-asa natin. Okay, ngayon ay tuturo po sa atin at ito po yung pag-aaralan natin. So, pamagat po nito ay living on God's will is better than your own will. Romans chapter 12 verse 2. Pamilyar na po kasi sa atin to. Pero maging reminder sa atin, maging paalala sa atin at sa mga baguhan, mga Kristiyano, wag po nating isipin na maaaring tayo na sa kalagitnaan na o maaari tayo matatagal na. Wag nating isipin na alam natin lahat ng bagay. Ito po ang panahon na tayo po ay laging maging bukas. Hindi lang po yung panahon na to, kundi bawat panahon natin na nabubuhay, laging ibukas natin ang ating mga puso. Dahil ang pangungusap ng Diyos ay hindi tumitigil. Marami siyang tinuturo at ang lahat ng bagay na nakahula sa Biblia ay unti-unti po na ipinapahayag yan ng Holy Spirit sa atin. Kaya napakalaga po yon. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2. Sa verse 2, ayan po. Actually, ang salita ng Diyos, kung yan po ay inyong pag-aaralan, ito ang babasahin natin. Pero dito muna po natin basahin sa ating version, sa ating mga version. Sa akin po dito ang sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ngayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa iba pong salin yan. So maraming salin ang Biblia na hindi po pwede sabihin natin hindi natin maunawaan. Manapa ay sa ngayon, madali pong maintindihan ng Biblia sapagkat marami na nga pong version ng Biblia at pinababaw nga po. So ang layunin po niyan ay higit na nating maunawaan. At hindi lang po yun sa mga version kasi meron tayong Holy Spirit. Kaya hindi po pwede na isang Kristiyano ay hindi makaunawa. Kaya lang po, ang kalaban po natin lagi ay ang ating sarili. Kaya nga napakalaga po sa panahong ito, magsisimula ka, so nagkaroon ba tayo ng evaluation, so lalo po ngayon ay yung pagkaunawa mo rin sa iyong sarili. So, know yourself. Kasi pag hindi mo kilala ang iyong sarili, hindi mo maiaangkop ang salita ng Diyos para sa iyo. At hindi mo masasabing hindi mo yan kailangan. Kasi nga po, know yourself. Kasi nga po, ay ayon po sa pananaw ng Biblia o pananaw ng ibang tao, maganda rin po makinig tayo, hindi lang po yung pansarili mong pananaw. Kasi ang pananaw mo ngayon, kabataan ka. Ano ako yung kabataan, ang hilig ko ay talaga. At ang hinahanap ko ay siyempre kasiyahan bilang kabataan. Tama? Mga gimmick-gimmick, crush-crush, di ba? So, yan. Pag ikaw po ay nandoon na sa stage na natakbo ka na ng 20 pataas, nagsiseryoso ka na, paano na ako mag-aasawa ako? Paano na yung aking mga pangasawa? Di ba? Tapos pag tumatanda ka na, di ba? Pangangarap ka na, sana magkaroon ka ng ganito, ganoon. Naalala ko nga yung isang sinabi na, ano kaya sasabihin ni tatay kung buhay pa siya sa ginagawa ko, di ba? Minsan kasi nasasayang ang panahon kasi yung dahil nga tayo ay may sariling journey ng buhay o may mga tinatakbuhan ng buhay. Bilang kabataan, minsan inatag na adolescence, minsan ayaw na umuwi sa bahay, gusto puro sa barkada, tama? Di ba? Meron ganyan po. Dumaan tayong lahat yan. Kaya nga lahat ng panahon, kaya nga ang pangalan ng salita ng Diyos, hindi dapat yan maputol. Paulit-ulit. So kung paulit-ulit narinig mo yan, para sa iyan. Hindi para sa iba yan. At napakalaga po ang Biblia, kaya nga araw-araw, read your Bible. Kasi sa bawat araw, kailangan mo siya. Kailangan mo karunungan. Living on God's will is better than your own will. So, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa iyong sariling kalooban. Actually, hindi ko po inaalis ang ating mga pangarap, hindi po natin inaalis. Kung babasahin po niyo yung Pilipos, sabi nga ay
ay wag lang yung sarili mong kapakanan ang iyong isipin. Di ba? Kung natandaan nyo, yung imitate the example of Jesus Christ. Kaya nga tayo po ay binibigyan ng laya. Sabi nga doon, kung unawain nyo, wag lang yung sarili mong kapakanan ang iyong isipin. Isipin mo rin sa bawat isa. Sa iba, yung para sa iba. Yung pagmamalasakit sa iba. Ibig sabihin, mahalin mo yung sarili. Diba? Paglingkuran mo yung sarili, kung ano masarap sa iyo, okay lang, walang problema. Pero ang sabi ng Diyos, wag lang yung puro sa iyong sarili. Maglingkod ka sa akin. Dahil naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Kailangan natin ng paglilingkod. Kaya nga napakahalaga po ay sa bawat isa atin, kaya nga po nagkakaproblema, matagal na sa panampalataya, hindi pa malaman kung anong gagawin niya sa buhay niya, kasi nga po ay namumuhay siya sa kanyang sariling kagustuhan. At ang kagustuhan ng Panginoon ay hindi niya makita. At hanggang ngayon, marami po ang nagrereklamo, bakit ang buhay namin ay ganito, nagbibigay naman ako ng ikapo ng ganito, kasi nga po hindi nababago ang pag-uugali. Hindi nababago ang style ng pamumuhay, pananalita, pag-iisip. Yun po ang naging mensahe ko po doon po sa Matimbo. At ito po ay, sabi nga po sa kanila, kung gusto niyo yung mabago ang takbo ng ating ministry at yung magandang gagawin ng Panginoon, alam niyo, napakalaki ng gagawin ng Panginoon sa mga gawain ng Panginoon. Dahil sa Kanya yan eh. Ang daming pangako. Merong signs and wonders and miracles. Merong mga gift of Holy Spirit. Lahat magmamanifest yan. Prophecy. Lahat po mananagana. Lahat po ay meron kaloob ng Banal na Espiritu. Pero bakit hindi magawa ng Panginoon? Bakit? Ang sumasagabal ay kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Yung mamuhay ka sa iyong sarili. Ano yung pamumuhay sa iyong sarili? Yung pag-uugali mo. Paano ka namumuhay? Ano ang gusto mo? Ito ang pagkaunawa ko. Minsan iyon po ang nangyayari sa atin. Nababago ang ating mood, nababago ating pag-uugali, nababago ang ating gusto, at pakikitungo sa ating kapwa, lalo sa kapatid, pag hindi mo nagustuhan kung ano yung kanyang opinion at yung kanyang... So hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga nga, sabi nga ng Ephesians chapter 4, verse 3, panatiliin nyo, sikapin nyo, mapanatili ang pagkakaisa sa Espiritu. Pag sinabi sa Espiritu, hindi ito sa laman. Kaya nga meron doon sinasabi nga ay maging mahinahon kayo, maging matyaga. At magparaya kayo sa bawat isa bilang pagmamahal niyo sa kapatid. Kaya nga kung merong nagmubuli, merong nakakainis sa kapatid, so hindi po yan. Hindi po nakakatulong yung mag-response ka sa kanyang ginagawa. Bagkos, yung pagmamahal ng Panginoon ang sikapin mong mamanatili sa iyo. At hindi po yun mahirap dahil nasa puso natin ng Holy Spirit. Romans chapter 5, verse 5. Kaya napakalaga po yan. Binuso sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Kaya ang taong hindi marunong umibig, paano maibigin ang ating kapwa? Ay nga po, tingnan mo, yung katabi mo. Ayan, may sama ka ba ng loob dyan? Ayan. Hanggang hindi mo inaalis at hindi ka nagpapatawad sa iyong kapatid, hindi mo iniibig ang Diyos ng tunay. At hindi ka nakakasunod sa iyong kanyang kalooban. Hindi ka namumuhay at hindi ka lumalakad sa kanyang kalooban. Amen? Kaya ang Biblia nga, marami yan, magpaunhin kayo, magkaunawaan kayo, magparaya kayo, magpatawad kayo. Ang daming salita sa Biblia, pero ang sa atin, hindi, mali siya. Ito tama, dapat ganito ginagawa. Si pastor pa naman, dapat napakatigas sa ulo. Kaya hindi tayo magkaintindihan eh. Kaya may kanya-kanya tayong mga isipin, pero yung pagrespeto sa gusto ng Diyos, hindi sa tao. Kasi wala nang perfecto eh. Possible, allowed hanggang magkamali ako. Pero yung respect, hindi dapat mawala sa lingkod ng Diyos. Bakit po? Design ng Diyos yun. Hindi nagkamali ang Diyos na ikaw ay gawing leader. Pero yung pagkakamali, hindi ka exempted dyan. Kaya huwag mo sadyain ang pagkakamali. Merong pagkakamaling ina-allow ng Diyos para po testingin ang mga taong nakapaligid sa atin, para testingin kung tayo namumuhay sa pag-ibig. Maraming mga kapatiran, di ba? Pumasok sa politika, maraming ano. So, nagkakaroon
Minsan, di ba, sumasama ang loob natin, iba ayaw ng ganito, bakit ganoon, bakit ganoon. Pero ang mahalaga po, hindi naman nagbago ang pagkatawag ng Diyos sa Kanya. Siguro nagkulang lang. Nagkukulang lang ngayong makakilos ang banal na Espiritu dahil kung saan-saan tayo natutuon. At hindi mo rin masasabi na iyong nga po ay inallowed ng Diyos pagkakamali or inallowed ng Diyos na mangyari nga ang maraming bagay. Ngayon po maraming usapin. Kaya nakakalungkot po sa ngayon, umiigting na po ang giyera sa mundo. Totoo po yan. Kasi hindi natin naranasan. Kasi nga ang giyera ngayon, drone. Alam niyo, hindi niyo alam. Wala po yung maraming sundalo, pumunta na ngayon sa Amerika, pumunta na ngayon, mandi po eh. Pinipindot lang ngayon. Kaya nga alam niyo, marami sumasabog, marami na ngayon bansa ngayon ay sa Yemen, nandiyan na po sa Syria, nandiyan na po sa Lebanon, nandiyan na po sa Gaza, nandiyan na po sa Russia, nandiyan na po sa North Korea, nandiyan na po sa South Korea at may bantana nga po ngayon ng Taiwan na as soon as possible, kung ipahintulot ng Panginoon, masasakop na ito ng China. So hindi natin alam. Dahil lang Pilipinas, pwede tayo magkaroon ng gera dito pero hindi malalaman ng ibang bansa kasi walang sundalong pupunta sa lupa ng Pilipinas pero merong drone, merong mga missile na babaksak sa atin. So, gera. At yun po ang prophecy. Kaya napakahalaga po na mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Pag hindi tayo namuhay sa kalooban ng Diyos, magugulo tayo. At possible baka yung ibang lumayo na sa kalooban ng Diyos at ang hanapin na lang yung kanyang gusto. Yung pangarap. Na ang pangarap ng ang pangarap ay hindi ko po sinasabing ilagay natin lagi yan. Wag nating alisin sa ating buhay. Kundi ang inaano ko lang po, yung pong magpahalaga tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Living on God's will is better than your own will. Hindi po sinasabi ko ang ginagawa mo ngayon, naghahanap buhay ka o ikaw po ay namamasukan o ikaw ay nag-aaral ay masama. Hindi po. Kaya lang po ay hindi dapat tayo maging kampante na ang bawat araw ay pare-parehas. Na yung inaasa natin na pagdating ng June, maganda na ang buhay natin. Sino nakakaalam? Sa pagbabago nga ng buhay, ng panahon na naginip nga ako at nagising ako ng isang umaga na idineklara sa buong mundo yung sobrang init. Actually, yan isang taon na yan, di ba? Kaya paghandaan natin, mga kapatid, nasaan yung mga kumikita kayo, iayos nyo yung buhay nyo, yung bahay nyo. Paghandaan nyo, mga kapatid, wag tayong maging kampante kasi mangyayari nga po yan. At ang nakakatakot po kung mauiwanan ka sa rapture, ang sabi nga ng ikalawang Pedro, ay doon po ay matutupok sa tindi ng init ang lahat ng mga nilikha sa mundo. Wala na po mangyayaring maganda sa mundo ngayon. Maliban na lang po sa mga taong kumilala sa Panginoon. Ang dami po nangyayari ngayon dahil sa galit sa mga Israel. Di ba yung nangyari sa New Orleans? Di ba? Dahil namatay, dahil nagasa yung isa pong Amerikano. Dala niya yung kanyang sakyan. Talagang sinagasaan niya maraming tao. At ang dalawang Israelita ang napatay doon. Mga Israel na nasa Amerika. Marami nangyayari ngayon, massacre, mga baksak na eroplano. Nandiyan na yung pagputok ng bulkan. At kung pag-aaralan niyo ang Bible, yan po ang mga palatandaan ng last day. Kaya nga mga kapatid, hindi po ako propeta. Hindi ko kayang ipaliwanag sa inyo ang lahat ng bagay, pero madadama po niyo yung sinasabi ko. Kasi ang Holy Spirit, yan po, dadaling ka at bibigyan ka ng pagnanasang alamin at ipapaalam sa iyo, hindi mo lubos maunawaan, pero magkakaroon ka ng pagnanasa na harapin ang nangyayari ngayon. Kaya mahalaga po yung ikaw ay nando doon sa kalooban ng Diyos. Kasi malalaman mo ngayon kung anong takbo ng buhay mo at ikaw mismo, mabivision mo ang buhay mo sa 2025 kung ano ang pagpapasahan mo ngayon sa buhay mo. Hindi po ito New Year's resolution. Kung pagkapasahan mo ang buhay mo, sabi nga, basag ang puso mong iaalay sa Diyos. Hindi po yung isip mo, hindi yung gusto mo.
kundi yung iaalay mo ng buong buhay mo sa Diyos, ang iyong sarili. Napakalaga po yan. Una, let yourself fix on God's plan and purpose. Ituon mo ang iyong sarili sa plano at layunin ng Diyos. Let yourselves fix on God's plan and purpose. Romans chapter 12, verse 2a. Dito po sa translation ng salita ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Sa ibang salin po yan, huwag kayong makiayon. Huwag ninyong tularan. Pero yun po ang titingnan po natin. Di ba? Wala kang bihira yung mga tao ngayon makita mo na malinis ang katawan, di ba? Malinis ang katawan, bagong damit, di ba? Naka-makeup, maputi, pero tapos may tattoo, di ba? Ang dami Ang dami nagpapatattoo ngayon. Ang dami kasi nga, yan so, yun daw yung mode. Hindi lang moda, hindi ang dami. Pero nakasuot sa Bible yan, sa Old Testament pa lang. Diba? Huwag kayong magpapatato. Pero mga kapatid, dahil uso ngayon sa buong mundo yan bakit na pastorehin ang moda ngayon Tapos yung papakulay ng buhok na hindi malam kung anong kulay. Diba? May pula, may asul. Kaya pag mayroong ditong dumating na ganon, mali ko yung mga brown lang, walang problema dyan. Pag may asul na pumunta dito, paalisin na natin yan. Diba? Ayoko kayo makita. Bakit, Pastor? Kasi nga, parang ginagawa na lang natin ang kapilya. Hindi dapat. Para sa akin po, naging matatag tayo sa ating panampalataya. Kung ako po ay nakasugat o nakakasakit sa inyo, tandaan po niyo, ako po ay hindi nanghihinayang sinasabi ko. Kasi sa loob ng 39 years old ko sa Panginoon, sa dami ng naranasan ko, sa dami ng pagkakabali ko, anong gagawin ko ngayon sa inyo? Hindi ko rin alam kung ako'y mabubuhay ng mahaba. Diba? Pero ang masasabi ko lang sa inyo, maniwala kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Let yourself fix on God's plan and purpose. Tumuon ka sa plano ng Diyos, sa kanyang layunin. Kung hindi mo po alam yon, ay wag po. Wag po kayong tumigil. Kasi po, ang Biblia, lagi nangungusap yan. Direkta nangungusap ang Panginoon sa atin. Una, sa kanyang salita, sa pangyayari, ayan po. Sa pamagitan ng Holy Spirit, dreams, vision, huwag niyong babaliwalain yan. Hallelujah. At minsan po, doon po sa ating yung mga pagkakamali, yung pag-aani natin, yung pagpalo ng Panginoon. Hindi ka malungkot ngayon sa kabila ng iyong pagiging Kristiyano, ayan po. Bahagi po yan ng pangungusap ng Panginoon. Bakit hindi ka masaya? Ang tagal mo na sa panampalataya. Paano ka magiging masaya? Lagi mo iniisip sa sarili mo. Hindi ang Panginoon. Hindi, umatin naman ako. Hindi mahalaga yung umaatin ka lang. Ang mahalaga yung puso mo. Kung nakarating ka nga dito, di ba ang kata natin dito, kanina, at ang pinasa ni Pastor Jello, hindi mo na naisang handog na susunugin. Tama? Ang nais ng Diyos ngayon sa Romans chapter 12 verse 1, doon nga sa ating teksto, kaya hindi kasama yon, di ba? Ang gusto ng Diyos, ialay natin ang ating sarili. Buhay, banal, at kalugulugot sa harapan ng Diyos. Bilang pagsamba nyo, bilang pagsamba natin sa Diyos, kailangan ialay natin ang ating sariling banal, buhay, kalugulugot sa harapan ng Diyos. Hello? Paano kaming kalugod ng Diyos? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hello? Pinagalitan ko yung mga praise and worship sa Matimbo. Hindi naman lahat. Nagpi-preach ako. Lakas naman ng boses ko kahit walang sound, wala akong sound system. Kahit hindi ko hawak ang mic, lalakasan ko ang boses ko. Nagkaroon ng brownout to 3 to 4 minutes lang. Lumabas ka agad yung praise and worship. Huminto ako sa pagsalita. Sabi ko kay Pastor, saan pupunta yon? Tapos pagpasok, sinabi ko, tayo mga manggagawa, maging maingat tayo. Kasi maraming nakatingin sa atin na nagnanasang maging mag-drum, nagnanasang tumugtog, nagnanasang magpaawit. Yung mga batang nandiyan dyan.
Pero masisira ang lahat ng iyan dahil sa ating pag-uugali at kawalang respeto sa gawain ng Panginoon. So ang pinagalitan ko doon yung pastor. Pero minay ko yung pinaliwanag ko sa kanila. Kaya mga kapatid, dito po ang napakalaga. Huwag tayong maging mayabang. Lahat ng ginagawa natin ngayon ay para sa Panginoon. Tama? Ano yung ginagawa mo ngayon ay para sa Panginoon. Kaya nga kung anong ginagawa mo sa loob at labas sa iglesia, mga kapatid, ikaw po yun. At iyon ang magdadala sa iyo kung pagkapalain ka ng Diyos sa taon ito. Hello? Gusto ba natin na maluwag na buhay? May kapayapaan, walang gulo? Kasi po, ang Diyos po natin, sabi nga ay mayroong plano. I-fix natin ang ating sarili. Paano natin maipipix ang ating sarili? Kanya-kanya tayo ng lakad. Kaya nga hindi magkaintindihan ng church. Kaya nga paikot-ikot, ang daming mga tao, paikot-ikot kung iba-ibang church. Pero hindi po yan masama. Dahil po yan ay natural sa tao. Kaya lang po mga kapatid, hanggang kailan? Kaya nga ang pinapangarap po natin, Lord, gumawa ka sa amin. Gumawa ka sa amin. Hindi po kami ang gumawa para sa iyo. Naririto po tayo para maglingkod sa Diyos, para sumamba sa Diyos. Kaya nga, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Huwag kayong makiayon. Ayan po. Huwag tayong makiayon. Ano ba yung gusto ng mundong ito? Alam niyo mga kapatid, ang malaking problema po ng mundo, o lalo sa Pilipinas, pagsamba sa Diyos. Kaya nga po yung sumpa sa atin, hindi mawala-wala. Pangalawa yung kasalanan. Nasa ilalim tayo ng sumpa, ng kasalanan. Grabe yung corruption, kaguluhan. Kahit anong mangyari, kasi po naliliwanagan ako sa politika. Marami kang malalaman. Yung ating isang pastor, naging consultant siya ng DPWH. Ang daming korupsyon. Number 1 sa korupsyon, di ba? Ang dami. Paano? Masusugpo ba yan? Siguro pwede. Pero ilang taon nang gugugulin para mabago. Pero kung ang church po ay hindi mababago, lalong walang magbabago. Hello? Kasi pag nanalangin ng church, sino ba yung church? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Pag nanalangin tayo para sa kaayusan ng mundo at naayos tayo sa harapan ng Diyos, tutugon ng Diyos. Iyon ang tinatawag na revival. Merong revival. Meron pong revival. Ang tanong, handa ba tayo? Ano ba, Pastor, revival? Kasi, Pastor, ang dami kong iniisip eh. Tsaka sa isa pa, may lakad ako. Meron ganito, may plano ako ganito, meron ako ganito. So, hindi ko siya sabing masama yung plano mo. Ang tanong, meron ka bang alam? At nagpe-pray ka ba? Kaya nga sabi, maniwala ka sa revival, ipag-pray mo ang revival, lumakad ka sa revival, gumawa ka sa revival. Kasi po hindi mangyayari yan kung hihinto po tayo sa pangalan ng salita ng Diyos. Hello? Kaya mismo ako po sa sarili ko, inaamin ko, nahinto ako sa pangangaral dahil nga sa kalalagayan ng aking katawan. Pangalawa yung, kaya sabi ko hindi dapat ito maging takbo ng aming buhay. Although matanda na ako, marami nang nararamdaman, pero hindi din yun ang sapat na dahilan hindi ba? Kaya lagi ako nakahanda, ano man ang mangyari sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga po napakalaga sa 1 Pedro chapter 1 verse 13, napakalaga po yung sinasabi dito ay 1 Pedro chapter ayan. 1 Pedro chapter 1 verse 13. Ayan. Sabi dito, okay, sundan po nyo. Sabi, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagkapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa na tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pa sa tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal.
sa lahat ng iyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpabanal kayo sapagkat ako'y banal. Paano ka magiging banal kung hindi ka nakatutok sa kanyang salita? Hindi ka nakapix doon sa kanyang plano at sa kanyang purpose para sa atin. Hindi lang tayo parang maligtas para mapunta sa langit, tapos na at gawin mo na kung anong gusto mong gawin. Hindi po yan. May purpose po tayo kaya tayo nandun sa isang iglesia. Kaya ang isang manampalataya kailangan kabilang sa isang iglesia sapagkat ang iglesia ay gagamitin ng Diyos upang patunayan sa mga kapangyarihan sa langit, dito sa lupa at sa lahat ng tao ang kanyang walang hanggang plano, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang kapangyarihan. Tayo po ang dadaluyan. Tayo po ang gagamitin magpalaya ng demonyo, magpalayas ng demonyo. Marcos chapter 16 verse 17, ang sino man sumampalataya, di ba? Sa kanya ay magkapalayas ng demonyo sa pangalan ko, sabi ng Jesus Christ. Hindi sila dumampot man ng ahas at uminom ng lasot at gagaling. Yun po. Hindi ba kayo nagkakaroon ng pagnanasa sa ganitong pangyayari na sinabi sa Bible, nagagaling ang may sakit na maputungan, mapanalangin ng bawat manampalataya. Hello! Kaya nga po, wala dito si Brother Danny, Indalong Danny. Alam nyo, natutuwa po ako nung Sunday, salubong ko dyan sa labas. Pero umiiyak ang puso ko. Sabi ko, Panginoon, patunayan mo sa amin. Pero dapat ba tayo? Yung panalangin ba natin? Alam ko nanalangin tayo sa may sakit. Pero tama ba ang ugali natin? Ugali, personal. Napakahalaga po yan. Hanggang hindi nababago ang pag-uugali mo, sumasagot ka sa magulang mo, kung ano-ano yung ginagawa mo. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Sabi nga ng Kawikaan, chapter 10, verse 1, mga ngaral, chapter 10, verse 1, ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang maraming kaalaman o karunungan ay mapapabaho ng maliit na kamangmangan. Alam niyo yung kamangmangan, yung hindi kayo aware sa ginagawa mo. Yung personal mo, mahusay kang magturo, mahusay kang mag-preach, mahusay kang magpakanta. Ano ba yung gift mo? Mahusay kang maglinis sa church. Ano pa ba ang mga gift natin? Diba? Ang dami. Marami kang magbibigay. Milyon ang naibibigay mo kayo. Hindi pa mapalya. Laki nang naibibigay mo sa church. Halos lahat ang nasa church ay ginamit ka ng Panginoon para magbigay ng biyaya. Pero ugali mo, hindi na bago. Nababaliwala sa harapan ng tao at ng Diyos. Dahil pagtatawanan tayo ng demonyo. Dahil ang tunay na himala, natatanggapin ng isang Kristiyano ay mabago ang buhay. Magkaroon ng bagong buhay. New life. Kaya para sa akin, napakahalaga po ang bawat araw kasi hindi nga po natin alam kung i-allow ng Panginoon. Ngayon may virus na naman sa China, Japan. So dumama nga po sa akin, napakahirap. Totoo po, napakahirap. Parang napakadikit ng ubo. Natutulog ako talagang kailangan tumayo ako. Kailangan mo tumayo. Hirap na ako. Sobra. Pero sabi, pinaliwanag ngayon sa radio, yun ay parang COVID, pero ang hindi po kailangan ito, nagpipaid naman yan, yung bang lumilipas naman. Kailangan magiinom ka, magkagamot ka rin, ganito. So, ngayon po, di ba, inano sa China, yung marami nangyayari ngayon, may virus na naman. Kung i-allow ng Panginoon, di man, may gera na, may virus pa. Ano pa ba ang nahantay niyo na mangyayari sa mundong ito para tayo gumising bilang Kristiyano? Hello? Hindi ko po aalisin sa inyo na kayo maging makabataan. Hindi, bawal na pala ngayong makipag-party, Hindi po. Hello? Huwag niyo isipin niyo. Ang isipin niyo, Kristiyano ka, sa lahat ng iyong gagawin, may responsibilidad ka. Nakakatulong ka ba? Kung masaya ka naman kayo, nakakatulong, di ba? May good na joke. May mga di ba? Malilinis sa joke, di ba? Hindi yung joke mo, puro kalsawaan. Walang kwenta-kwenta, tapos puro marites na lang. Alam ba si ano? Mga kapatid, masakit man, pero kailangan ituro. Kasi the year 2025, nakasalalay po yung takbo ng ating buhay sa ating ginagawa ngayon. At kung sino magtuturo,
Hello, yun po ang concern ko eh. Kaya nga sabi ko sa Matimbo, malaki ang gagawin ng Panginoon dito sa Matimbo, pero hindi mangyayari kung hindi kayo magkakaisa. Hello? Oh, nakakaisa, ang ganda nga. Magawa sila, masisipag eh. Hindi, yung ugali eh. Kaunti lang nadinig ang salita eh, tatampo na. Hello? Merong sinasabi na. Leader pa naman siya. Pastor pa naman siya. Hello? Tama ba yun? Sino bang tumawag ng pastor? Napakahirap nga po. Kung ako tatanungin nyo, gusto ko na lumubog na dito, huwag na ako makita eh. Okay lang. Diba? Pero hindi. Kasi love ko si Lord eh. Kaya hanggang gusto niya ako mabuhay at gamitin niya, nandito ako, pero hindi para sa inyo. Para kay Lord. Kasi si Lord ang gagawa at gagamitin lang tayo. Ganun po yan. Hindi tayo Diyos. Itong preaching ko ito, walang problema eh. Tanggapin nyo at hindi, walang problema ito eh. Pero hindi. Pinapipray natin to at hinihingi natin sa Panginoon. Lord, sabi ko ako hinala, bago pumunta lagi dito, Lord, samahan mo ako. Anong sa gagawin ko kung di mo ako sasamahan? Kaya napakahalaga po, hindi po tayo nagpo-programa, hindi po tayo nag-entertain ng tao. Romans chapter 8, verse 29. Ito pa po ang kalooban ng Diyos. Nahanap niya, gusto niya mangyari sa lahat. 8:29. Ayan po. Paalala po ito sa atin. Ayan. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. So dito po sa salin po sa aking Bible, sa NIV, ang sabi dito, for those God's foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. So, makatulad tayo ng kanyang anak. Tingnan mo yung katabi mo. May balbas ba yan? Matangos ba ilong niyan? Hindi ganon. Kung yun ang litrato ng gusto ng image si Jesus makita sa atin, eh, baksak tayo lahat. Ako, malaki ilong ko, hindi matangos eh. Diba? Hello? Dito yan. Pag nakakita ka na nangangailangan, meron ka may timo sa puso mo, paano ko siya matutulungan? Pag may gumagawa ng masama, nalulungkot ka, hindi ka tumatawa, ang ganda mag-joke ng diba? Lahat na ng joke, tinatawanan eh. Kahit na, di ba? Hindi na namimili. Kasi para masaya naman. Huwag lang puro Bible, Bible. Hello? Bakit? Pagka Kristyano ba, hindi pwedeng tumatawa? Hindi pwedeng lumulundag? Hindi pwedeng nagtatumbling? Pwede naman ah. Hello? Kaya lang tayong tatumbling at tumatalong. Doon sa gusto natin, yung mga kahalayan, yung mga gusto ng, di ba, lalo, hindi mo napapansin, yung mga joke nga, kaya, di mga sabi, di ba yung mga joke na mga di ba, sa, ng mga LGDB. O, di ba? Yan po ang biling-bili, di ba? Kasi marunong sila eh, di ba? Kasi hindi sila nahiya. At hindi lang yan, sa marami, kahit hindi po ganun. Lalo mo sana kung tayo po nasa social media at nag-ano po tayo sa mga modern technology at nakababad tayo sa mga ginagawa ng mundo ngayon. Marami tayo makikita at nakakatawa. Kaya nga napakahalaga po yan. Ito pa, Jeremias 29 verse 11, ito po yung napakahalaga sa akin. Alam nyo, kasi ito po yung pangungusap sa akin ng Panginoon. Totoo po yan. Bagamat ito ay nakatuon sa Israel, pero mga kapatid, iyan ang sinabi sa akin ng Panginoon. Hanggang ngayon ay ginagalang ko sa akin sarili. Nung mamatay ang unang anak ko, ang panganay ko, namatay sa tiyan niyang kanyang ina, at nung nilabas siya, maliwanag na sinabi sa akin ng Diyos, hindi mo na pwedeng iplano ang buhay mo, ako na magpaplano ng buhay niyo. Mga kapatid, meron bang ganun, Pastor? Oo, kasi buhay ang Diyos. God is with us. Kasama natin ang Diyos. Kung kasama mo ang Diyos, pwede kang kausapin. Kaya yung pangyayari na inalabas ng anak ko, so yung halos yung balat niya ay naalis na. Nung inalabas dito, kasi 3 days na siyang patay sa tiyan ng kanyang ina.
Totoo po yan. Kaya yung Jeremiah 29 verse 11, maniwala ka, hindi lang yan nakasulat, totoo yan. At merong plano ang Diyos. Kung maganda ang plano mo, mas maganda ang plano ng Diyos. Kaya lang po, hindi yan katulad ng gusto mo na pamamaraan. Kaya nga sabi ng Jeremiah 29 verse 11, sabi dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito ay mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. So, plano. Meron kang plano, pero ang plano ng Diyos, mga kapatid, kaya nga tumuon ka sa kalooban ng Diyos at mapapanuto ka. Kaya lang ang hirap. Bakit po? Kasi yung hindi mo gusto, yung pagdadaan mo, hindi mo gusto, dadaan ka sa hirap. Alam mo niyo, yung pagiging pastor ko, kung ako'y tatanungin nyo, minsan natanong ko sa sarili ko, parang ayoko na. Suko na ako. Minsan wala ka namang ginagawa, pero masama ka sa marami. At parang hindi ka pinaniniwalaan. Dumating po tayo sa ganyan. Pero dahil andyan ang Diyos, hindi niya ako inalis at lagi niya akong inaalalayan. Totoo po yan hanggang ngayon. Tinanggap ko sa sarili ko na ako'y tinawag ng Diyos at lagi kong ilalagay sa isip ko yan na hindi ko pwedeng iplano ang buhay ko. Kaya nga sabi ko, hiniling ko ngayon, Lord, kung mamamatay ako tulad ni Pedro, sabihin mo, sa isang linggo mamamatay na ako para makapag-apaalam naman ako na maayos sa aking mga mahal sa buhay. Amen? Pwede ko hilingin yan. Meron nga sa radio, sabi niya, pag siya natutulog, lagi siya nagme-makeup. So matanda siyang dalaga, wala siyang asawa, wala siyang anak. Lagi siya nagme-makeup. At ang pinaalala niya, lagi doon sa kanyang mga pamangkin, sisilipin niyo ako tuwing umaga. Matanda na siya. At ang hiniling niya sa Panginoon, Lord, kung mamamatay ako, yung parang natutulog lang. Kaya pag siya natutulog, nagme-makeup siya. Matanda na siya, maputi na ang buhok. Announcer siya sa radio, DCAS. Kung madidinig po niyo yun. Kaya bakit ganun, Pastor? God is with us. Buhay si Kristo. Tama. Buhay si Kristo. Tama. Lahat ang naniniwala pumalakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Paniniwala mo lang ang laban po dyan. Hallelujah. Amen. Pero ang paniniwala mo, hanggang dito lang, hanggang dito lang, hanggang dito lang, wala dito sa puso, iyon ang hirap. Pangalawa, let God works within your heart and mind through the Holy Spirit. Let God works within your heart and mind through the Holy Spirit. Gumawa o makagawa ang Diyos sa loob ng inyong puso at isipan sa pamagitan ng Holy Spirit. Romans chapter 12, ibalik po natin sa ating teksto. Napakahalaga, mga kapatid, na tumuon tayo sa salita ng Diyos, tumuon tayo sa katotohanan na mayroong Holy Spirit at buhay ang Diyos at kasama natin ang Diyos. Romans chapter 12, verse 2. Sa ang salita ng Diyos, ang sabi nga doon, una, huwag ninyong tularan ang mga ugali ng mga tao sa mundong ito. At doon sa kasunod, sabi doon, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Hindi yan ginagawa na parang magic, kundi merong gagawa sa loob mo para ito po ang magnasa, ito po yung gumawa, ito po yung makaisip. Kaya yung iniisip mo ngayon mabuti para sa gawain ng Panginoon, hindi yan talaga galing sa iyo. Kaya binigyan ka ng Holy Spirit para makapaglingkod ka sa Diyos. Para makalapit tayo sa Diyos. Kaya kung naisip mo, pagagandahin ko ito, hindi yan ang galing lang sa iyo. At yung pagnanasa ngayon na hindi lang galing sa iyo. Yan ay inilagay sa iyong puso dahil ito ang gift mo. Kaya mga kapatid, tulungan niyo ako, panalangin niyo. Ang gandang iniisip ko pagandahin itong church, itong altar. Kaya para sa sarili ko, hindi ako kampante. Kaya nga, inuwi ko yung mga halaman, inaayos ko sa bahay. Sabi ko, palaguin muna natin. Iuwi ko uli yung dalawang halaman. Low,
Ayoko mag-aalay sa Diyos na hindi po handa at hindi yung the best na may bibigay ko sa Kanya. Sapagkat doon po ang porti ko, magayos ng lahaning bagay. Kaya kung ako po ay meron pang kakayanan, kaya nga po iniisip ko po ngayon, magtulungan po tayo. Kasi po, yan po ang sinabi ko. Alam nyo, habang tayo nag-worship po doon sa Matimbo, ay yung pong kanyang, ang sound system nila, hindi ko malam kung saan nagagaling, sa ilalim ng balon o yung paus na paus. At di maintindihan yung sound system. Alam nyo, habang nakatayo ako, ang ganda ng praise and worship. Bigay na bigay ang praise and worship, pero walang dating. Hindi makawala ang boses sa kapilya. Halit naman ang kapilya doon. Bakit po? Sira yung sound system. Kaya kinausap ko sila. Alam nyo, miniting ko po sila. Hindi sa lahat. After Lunes, miniting ko sila. Punta kayo sa bahay, mag-usap tayo. Ito ang sabi ng Panginoon, magkaisa tayo. Before ng anniversary, mababago ang inyong sound system. Alam nyo, kinabukasan, bumili na pala. Alam? Kasi sinabi ko sa kanila, habang tayo nag-worship, alam nyo, nangungusap sa akin ng Panginoon, gawa kayo ng gawa dyan. Walang mangyayari dyan. Kasi sira na nga. Sira pero bago. Pero nabiling sira. Ang daming scam ganyan. Ngayon bumili na maayos. Ayun, naniniwala ako ngayon. Alam niyo kung bakit? Hello? Nagba-Bible study ko sa isang bahay. Wala siyang kisame. Maraming kwarto. Alam niyo, nung mati sa akin ng Bible study, yung nanay, yung tatay, at saka yung isang anak. Tapos nung bandang huli, umati yung dalawang anak. At sabi ko, tanggapin niyo si Jesus Christ. Ito po yung lundo ng ating pangangaral. Sabi niya, Pastor, tinanggap ko na. Kailan mo tinanggap? Kasi, nung napatanggap ka dito sa loob ng bahay, tumanggap na po kami nung nasa loob ng kwarto. Bakit po? Nilalakasan ko boses ko. Hello? Hindi yung malakas ang boses pag nasa labas. Kalokohan. Pero sa pangangaral, alam ko po, mahina ang boses ko sa iba. Pero sa pangangaral, at yung pong sa Matimbo, mayroong matin sa atin, wala pong nag-imbita. Nadinig lang ang sermon, ang panalangin natin. Hello? Kaya napakalaga po na ibigay natin ang lahat ng bagay. Yung nakakaraoke, yung mga nagre-reunion, hanggang madaling araw, sa kabilang baryo, nadidinig pa yung kanilang boses. Hello? Pero yung gawain ng Panginoon, pagkakanta sa labas, sabi sa mga Kristiyano, hindi madinig kung ano yung kinakanta. Kinahihiya ang Panginoon. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, kinahihiya mo ba ang Panginoon? Hello? Kung hindi mo kinahiya, may dala ka bang Bible? Hello? Lalo sa manggagawa. Ito ang challenge ko sa inyo. Kung gusto natin maging manggagawa ng Panginoon, pagpahalaga natin ang salita ng Diyos. Yun ang sinabi ko at pinagalitan ko rin ng pastor. Na-check mo lang ba, pastor yan? May mga dala ba silang Bible? Kasi nakita ko, nagpipreach ako, wala. Wala nagbubukas. Mga kabataan. Hello? At hindi pwede yan. Alam niyo kung bakit? Ang demonyo po, yung kalaban natin ay tuwa. Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakaabante sa gawain ng Panginoon? Kaya napakahalaga sa akin yung evaluation. At kung anong pagkapasahin nyo, kaya sinabi ko kayo, tayo mga leader, dapat tayo magkaisa, hindi nakikita-kita lang. Dapat isa lang nasusunod. Igalang natin ang sinasabi ng pastor. Tulungan natin ang pastor. Huwag yung may kanya-kanya tayong lakad. Hindi yan ang design ng God. Hindi nalulugod ng God. Hindi yan ang pagkakaisa ng Holy Spirit. Kaya nga, God, let God works within you, your heart and mind, to the Holy Spirit. Kaya napakahalaga po, hayaan ninyo, baguhin. Paano ka babaguhin ng Diyos? Hindi yan magic. Ang Holy Spirit na tinanggap mo, iyan po magbabago sa iyo, magbibigay ng tamang pagkaisipan. Kaya may bagong buhay, may bagong pananaw, may bagong pag-asa. Galing sa Holy Spirit yan. Kung wala kang Holy Spirit, mga kapatid, bumalik ka sa nagturo sa iyo, baka hindi ka pa born again. Ano ba yung born again? Ito po yung pagsisisi ng kasalanan. Kikilalanin mo kayo makasalanan, tatanggapin mo si Jesus kasi namatay sa krus para sa iyong kasalanan. At ikaw po ay tinanggap mo siya sa iyong puso, papasok sa iyong Holy Spirit. Ito ang pagiging born again. Hanggang ngayon, hindi po ito na ipapagtanggol. Hindi mo ito naiintindihan, mga kapatid. Paano ka makatutulong sa gawain ng Diyos? Dahil ito ang sinabi ni Jesus, guys. John chapter 3, verse 7. Sinasabi ko sa inyo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, lahat ng tao ay kailangan ipanganak na muli. Amen? Kung hanggang ngayon, hindi pa natin naintindihan, salvation,
hindi ko kaya mag-share, Alam nyo, ako tumanda sa pag-share ng salita ng Diyos, yan. Alam ni Sister Linda yan. Ang dala lang namin lesson, 1 to 10. Hala, di ba? Tapos yung lesson, pagdating sa may Sunday school, kasi sa church, magamit lang kami ng libro. Pasiseros lang yan, bibigay sa mga Sunday school. Teacher, tuturo yan ng linggo. Pero yung aming ginagamit, ang tools namin, kaya napakalaga yung tools, yung materials, the materials natin magagamit para po pakipaglaban natin sa labas, yung gospel, yung katuruan. Pero kung ngayon hindi mo kaya, hindi ka magagamit ng Panginoon. Hello? Hanggang ngayon, hindi mo kaya ipaliwanag kung paano magiging born again, paano mo maliligtas ang tao. Kaya nga, ang buhay natin nagkakagulo-gulo kasi nga hindi natin naintindihan, hindi natin mapagpahalagaan ng buhay. Yung Lord Supper lang, minsan, di ba? So, hindi yan ritual na bagay na ginagawa lang natin. Napakalaga po yan. Alam nyo, nung ako po tumayo sa Body of Christ, nandiyan na po sila, Pastor Reggie, nandiyan si Pastor Pete, lahat ng church nila, si Pastor Ramis, at church po dito sa Malolos, kasama po ni Pastor Ruben, nandun po kami sa Emmaus. Unang tumayo po ako sa Body of Christ, ang aking ginawa po ay Lord Supper. Hindi ko makalimutan yun. Yung church po ni Pastor Reggie, Pastor Ray Ramis, Pastor Pete, magkakadikit po yan kasi isang church lang sila nanggaling. Magkakasama sila ni Pastor Ruben. Kaya meron silang once a year sama-samang pananambahan. Doon po ginagawa sa Emmaus. At ang pinatatayo po doon ay yung mga board. Kami po ay kasama sa board yung mga elder para po sa Lord Supper, yung papakanta, iba-iba. Iba-iba yung schedule. Halimbawa sa taon na ito, ang papakanta ngayon ay Galilean. Dati Bread of Life pa kami noong araw. Hindi pa Galilean. Ang pinagmulan po ng Galilean ay the Bread of Life. Jesus, the Bread of Life pala. Hindi lang na-register kasi maraming kapangalan. Kaya nabago po ito. Nabago ito parang sandali lang. Kaya ang Galilean hindi po aksidente. Talagang naging sandali lang na pangalan at naging sikat po ngayon. Totoo ba yung pastor? Totoo. Sasabihin ko lang sa inyo, ang daming tumitingala at tumitingin sa Galilean. Pero hindi ko lang masabi, ang daming na nga namin problema. Ang daming pumupuri sa Galilean Christian Ministry. Huwag naman lumaki ang ulo nyo. Pero ito masasabi sa inyo, hindi ako kampante dyan. Hanggang hindi ko nasasabi sa inyo ang tama. Hanggang ang ugali natin hindi nababago. Hindi po yan maayos. Kaya nga napakalaga po yan. Hayaan nyo na gumawa ang Panginoon. Pilipos chapter 2 verse 12 to 15. Sabi nga po doon, tingnan po nyo. Pilipos chapter 2, 12 to 15. So ito po yung paulit-ulit at napakahalaga na ito po ay lagi nyong basahin, lagi po nyo itong mamemorize po nyo, ito po yung maganda. Sabi nga sa 12, kaya nga mga minamahal tulad ng inyong buong pusong pagsunod, noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuri ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos o gumagawa sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya po, ay napakahalaga yung kung tayo ay magkaisa. Kaya nga sabi sa NIV, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. So siya po ang nagbibigay ng pagnanasa at kakayanang maisagawa ang kanyang kalooban. So Holy Spirit, kaya wag mong isipin na naisip mo yung ganitong bagay ay galing sa iyo. Kaya lang, maging maingat lang po tayo. Hindi lahat ng nakikita natin nakakatulong. Kaya nga bawat church ngayon may vision. At ang first Sunday, hanggang second Sunday, ang ginagawa nila fasting and prayer. At papasok po tayo dyan ngayon. Yan po ay bababa natin mamaya. Kaya napakahalaga po mga kapatid ang pagkakaisa. Hindi pagkakaisa, nagkakasama lang tayo o bagong ligo o bagong pabango o nagkakasama tayo, nagbibigay tayo ng tithes. Hindi po. Pero kung iba naman ang ating layunin at iba ang focus natin, mahirap po. Although na hindi naman po masama yun. Pero sasabihin ko po sa inyo,
Kaya napakahalaga po sa Ezekiel 26 sa Ezekiel, ito yung pangako. At ito ay nakaroon ng katuparan sa ating ngayon. Sabi nga, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ang puso niyong bato ay bibigyan ko ng pusong malambot. Bibigyan ko kayo ng banal ng aking espiritu upang kayo ay makasunod. Upang kayo makasunod sa lahat ng aking kautusan o sa lahat ng aking mga utos. Kaya nga ang Holy Spirit, kailangan po natin yan. At yan ay nangganap na sa New Testament ng panahon ni Jesus Christ. Kaya ang pagkakaiba ng Old Testament at New Testament, ang mga tao doon ay wala pang Holy Spirit. Pero ngayon, lahat sa New Testament may Holy Spirit na. Pero ang daming problema. Bakit? Hello? Bakit? Isa lang naman ang Espiritu. Pero bakit tayo nag-aaway-away? Bakit tayo hindi magkaugma-ugma? Bakit tayo ngayon ay may kanya-kanyang lakad? Bakit po? Kasi ang Holy Spirit, hindi tayo kinokontrol. Hello? Hindi tayo kinokontrol ng Holy Spirit. Kaya nga sabi nga, pailalim kayo. Submission ang kailangan natin. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 4 verse 30, ang paghatiin ang banal na Espiritong nasa inyo sapagkat siya ang tatak ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Hello? Napipigati lang ang Holy Spirit. Hindi niya makonditan niya tayo makontrol. Bakit po? Kasi po yung dati natin pagkatao, ang siya natin pinamumuhay. Yung gusto ko, hindi ako magbabasa ng Bible, hindi ako magdadala ng Bible. Ano ba kung pagalitan ako ni pastor? Wala akong pakialam. Laman yan. At yan ang gustong-gusto ng demonyo. Kaya tandaan mo, hindi ka sa Diyos naglilingkod. Hello, masaktan man o masaktan. Sa diablo ka naglilingkod. Kung ano man ang binababa sa church, hindi tayo nagkakaisa, hindi tayo nagpapasunuran. Sino ang inusunod natin? Hindi ba ang rebellion? Sa simula pa lang, sumusubay na ang demonyo. Mamamatay tao na siya. Magnanakaw siya. Magwawasak siya. Yan ang ugali ng demonyo. Pero gagawa siya ng kagandahan para ka makuha. Galatians chapter 5 verse 17. O ano sabi doon? Naging ano po yan? Yung mga bata, kabisado po ito. Sabi nga po, di ba? Lumakad tayo, mamuhay tayo sa Espiritu Santo. Huwag natin paglaanan ng pita ng laman. Sa verse 17, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu at ang nasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ng dalawang ito at hindi nyo magagawa. Hindi niyo masusunod kung ano ang gusto niyong gawin. Hello? Kaya magulo. Hindi ka maging epektibo sa gawain. Kahit sumama ka ng sumama sa gawain, hindi ka nakakatulong. Although may pamamaraan ng Diyos. Ang kaisipan niya, hindi natin kaisipan sa Isaiah 55 verse 8 and 9. Buksan po niyo, Isaiah 59 verse 8 and 9. Napakahalaga po na tayo po ay magsimula sa tama. Magsimula tayo sa katotohanan na mayroong Diyos sa buhay, mayroong Kanyang salita, mayroong Kanyang Espiritu na nasa atin ngayon. Iyan ang katotohanan. Kung mamumuhay ka dito at maniniwala ka at ikaw susunod, magsasubmit ka. Hindi ka kukontrolin ng Holy Spirit. Malaya po tayo. Kaya yung free will, pwede ka pagkaraan ito, punta ka doon sa sabungan, pwede. Pwede ka pumunta ka sa inuman, pagkaraan ito, pwede. Hindi ka anihin ng Diyos. Pero hindi mo alam, napipigati siya sapagkat ang karangalan niya ay nadudungisan. Ilang hindi natin nalalaman. Lumuluha ang Diyos sapagkat marami sa atin hindi nakakasunod sa Kanyang kalooban. Isaiah 55, verse 8 to 9. Ano po ang sabi? Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi nyo kaisipan, ang inyong kaparaanan na hindi ko kaparaanan. Kung papaano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan na higit kaysa inyong kaparaanan. Ang aking kaisipan na hindi maabot ng inyong kaisipan. Kaya mga kapatid, kung minsan hindi natin maintindihan at nagugulo tayo sapagkat hindi nga natin maintindihan. Pero ang susi po dito, sinabi sa Jeremiah 33 verse 3, manalangin kayo at ipapahid ko sa inyo ang mga bagay na hindi nyo naunawaan. Kaya nga yung 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, 17, manalangin kayong walang patid. Manalangin kayong lagi. At sasabi doon sa 18, huwag niyong hadlangan ang kapahayagan ng Holy Spirit. Ito yung prophecy. Kaya nangyayari ngayon, kung nadidinig nyo, magkakagulo, wala na tayong makikita maganda na kung sinasabi man namin sa pulpito, totoo po yan. Kasi yan ang sabi sa prophecy.
Hindi yan gawa lang ng tao. Dahil ang nangyayari ngayon ay talamak na. At nagsasabi nga, malapit na dumating ang Panginoon. Kaya nga, be prepared. Maging handa po tayo saan? Sa pangangaral. Bakit? Gusto mo bang maraming maligtas? Pero kung wala kang pagnanasa, wag na. Wag kang maghanda. Pero sayang. Sayang mga kapatid. Yan po kinalulungkot ko ngayon. Kaya nga po para sa akin, kahit sa pamilya ko, marami pa rin hindi nakakilala sa Panginoon. Pero hindi tayo Diyos. So paano gagawa siya? May kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga tayo yung mga mahal sa buhay. Pakita natin ang kapangyarihan. Tayo yung ground. Yung Holy Spirit makakilos sa bahay natin. Yung prayer natin may power yan. Huwag niyo intindihin. Na si pastor lang. O sabi niyo, hindi man ako leader eh. Kaya yung prayer ko, mahina lang siguro. Hindi. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang Panginoon. Isa ang Espiritong sumasa atin. Tandaan nyo, isa lang. Ang Espiritu nga sa akin, ganun din ang Espiritu sa inyo. Eh, ba't ka nagpipreach, pastor? Iyon ang posisyon na binigay lang sa akin. Hello? Maintindihan nyo. Isa lang Espiritu. At makakalapit lang tayo sa Diyos sa isang Espiritu. Ayan nga po, chapter 2, verse 18 ng Epeso. Tingnan po nyo, basahin nyo. Isa lang ang Diyos, isa lang ang Panginoon. At ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 18. Tingnan po niyo mabuti. Kaya nga po, basahin niyo ng basahin ang Biblia. Sabi nga sa verse 18, dahil kay Kristo, tayong lahat ay makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Isang Espiritu. Tayong mga Hentil, yung mga Hudyo, lahat, malayo, malapit sa Diyos, makakalapit tayo ngayon kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu. Kaya nga po kung sabihin, mataas ang Espiritu na kay Pastor. Hindi po. Iyan po ay positional gift. Yung sinabi sa chapter 4 ng Ephesians at nalagay ang Diyos sa iglesia ng propeta, ebangelista, pastor, and guro. Ano pa? Apostol. Fivefold ministry. So bukod po, yun pala, meron palang gano'n, di ba? So maraming gift. Merong gift of giving, gift of healing, gift of prophecy. Meron po nga yung word of knowledge, word of wisdom, discernment of spirit. Discernment, lahat tayo may discernment of spirit. Hindi lang na magamit. Bakit? Kasi ang dinidiscern natin mundo. Saan ba ako saswertihin? Saan ba maganda? Saan ba masaya? Hindi natin dinidiscern kung ano kalooban ng Diyos. Na sabi sa anak, huwag ka na magpunta ngayon sa mall. Punta kami yung kapitbahay, magpapakamatay siya. Nadidepress na. Baka lumala yung kanyang sakit. Marami may depression ngayon, mga kapatid. Ang dahil nagpapakamatay ngayon. Lalo sa takbo ng mundo ngayon. Marami tayong mga kamag-anak na mga OFW. Ako po, yun po ang laging nadalangin. Mga kamag-anak ko nasa abroad. Ang dami nangyayari ngayon, iba't ibang nangyayari sa mundo. Sino nakakaalam? Ang dami bumabagsak na aeroplano. Kaya magpasimula po tayo, hindi New Year's resolution, kundi magbalik loob tayo sa Diyos. Know His will. Alamin natin ang kanyang kalooban. Napakahalaga po yon. At pangatlo, learn to know God's will for you. Matutunan mong malaman ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Romans chapter 12, verse 2, sa letter B, sa bandang huli. Napakahalaga po na bawat isa sa atin ay magpatuloy sa salita ng Diyos. Manatili sa salita ng Diyos. Asay po doon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, nakakalugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dito po sa salin po dito sa ang salita ng Diyos, sabi nga dito, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod sa kanyang paningin. Paano para? Kung babayaan natin ang Diyos sa baguhin ang ating pag-iisip. Paano yun? Sa pangitan ng Holy Spirit. Kaya kung hindi ka sumusunod sa Holy Spirit, hindi ka mababago. Araw-araw hindi ka mababago kasi ikaw nasusunod.
Ulitin ko, hindi ka kakontrolin ng Holy Spirit, maghihintay lang siya. At araw-araw nagigirib siya, nalulungkot siya pag hindi ka sumusunod sa Kanya. Yung hindi ka lang manalangin, nalulungkot ang Diyos. Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 8, verse 26, hindi kayo marunong manalangin ng tama, pero tutulungan kayo ng Holy Spirit upang manalangin. Hello. Gusto ng Diyos na ng Diyos Espiritu Santo, laging may makipag-fellowship sa Ama. Kaya kung hindi ka nanalangin, nakakasala ka sa Diyos. Exactly, nakasulat yan sa Bible, hindi ko lang ma-recall. Ang hindi pa nanalangin ay kasalanan sa Diyos. At kung hindi ka nanalangin, parang sinabi mo, hindi ako naniwala sa Diyos, hindi ko siya kailangan. At hindi maayos ang relasyon mo sa Kanya. Binabaliwala mo ang relasyon mo sa Kanya sapagkat ang dating pagkipagrelasyon sa Diyos ay ang tamang pagkipagrelasyon sa Kanya, yung tayo nakipag-usap sa Kanya at makausap niya tayo. Tayo nakipag-usap sa Kanya through prayer, through worship. Worship is a act of, prayer is a act of worship. Napakahalaga po yun na tayo po ay dumulog sa Diyos na mayroong katapatan. Kaya nga napakahalaga na John chapter 16 verse 13, asay po dito sabi nga po dito, ay God is with us. Kasama natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na tinanggap mo natin mula sa Diyos. Kung wala kang Espiritu, sabi ng Romans chapter 8 verse 9, hindi tayo namumuhay sa laman sapagkat nananahan tayo sa atin ang Espiritu ng Diyos. At kung wala sa atin ang Espiritu ni Kristo, hindi tayo kay Kristo. Kaya check-in mo mga kapatid, lahat na narito ba mayroong Espiritu ng Diyos? Kung hindi mo naintindihan na meron kang Espiritu, hindi ka pa born again. At maaari kung born again ka, hindi mo naintindihan, hindi ka bibilis ng Panginoon nang hindi mo siya naintindihan. Hello? Sapagkat ang demonyo paikutin ka niyan. Pag marami nang aral dito na napakatamis na magsalita at mahusay at fluent pa sa English at naintindihan mo at nadala ka doon, iyon nga po ang panama ng demonyo. Pwedeng gamitin kahit po ang mga great man ng God. Maraming mga great man ng God sa buong mundo bumabaksak ngayon. Nadideceive. Dahil sa sobrang karunungan. Hello? Sa sobrang karunungan, pagbabasa ng Biblia, hindi na makikita sa Holy Spirit kasi nga, yung kanyang pinapatunayan na yung nabasa niya, ito ibig sabihin yan. Yung Holy Spirit, hindi na makapangusap. Hello? Yan po ang problema. Meron po kaming kasamahan. Yan nga po yung kwento sa akin. Hindi na makapangusap ang Panginoon. Bakit? Napakarunong ng tao ngayon. Wide reader siya. Marami siyang librong nababasa. Nakaikot na lang ang kanyang kaisipan doon sa kanyang nabasa. Napaliwanag ng mga author o ganitong mga bagay. Pero yung Bible, sinasabi ng Biblia, panahon ngayon, hindi niya nababasa. Hello? Hindi na makapangusap ang Holy Spirit. Hindi na siya makapag-speak in other tongues. Hindi na maranasan yung pagyakap ng Panginoon. Opo, may pagyakap ang Panginoon. Naranasan ko yan. Nung ako po ay nadidepress, na parang naawa na ako sa aking sarili, may yumakap sa akin at tinawag ako anak. Hindi ko siya nakita, pero lumakas ako doon. Hindi nawala ang problema ko, pero nung marinig ko, yung sinabi niyang anak, bukod pa pala sa mga magulang ko, buhay pa ang magulang ko, meron pang ama na nagmamahal sa atin. Yun ang amang nasa langit. Kung wala kang ama dito sa lupa, wala kang magulang, meron kang amang nasa langit nagmamahal sa iyo, ano man ang mangyari, God is with us. John chapter 14, verse 26, ito po ay mangyayari. Sabi nga sa NIV, but the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, yung tagapagtanggol, yung iba po ay yung advocate, yung iba po ay yung comforter, ayun, mga aliw. So maraming title ang Holy Spirit. Siya magtatanggol sa atin, siya yung comforter, siya yung mag-aaliw. Siya yung gabay, yung patnubay. Ang patnubay natin, ang Holy Spirit. At pagdating niya, siya magtuturo sa atin ng lahat ng bagay, kaya hindi pwedeng sabihin, Kristiyano ako, hindi ko naintindihan kasi hindi ako pastor. Hello? Hindi po. Hindi mo lang maintindihan kasi na matigas na ang puso mo doon sa ginagawa mo at patagong ginagawa mo nang ayaw mong baguhin at ayaw kang pastuwid.
Sapagkat ito'y gusto mo, laman po yan. Hello? Hanggang itinatago mo ang sarili mo at hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Ito lang masasabi ko sa kapatid. Reminder lang, mahal tayo ng Panginoon. Pero dahil yung pagmamahal niya, hindi naman niya sasabihin, mahal na mahal kita lahat, pagkapalain kita. Hindi. Hanggang hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban, hindi ka magtatamasa ng maraming bagay. Amen? Kaya napakahalaga po yun. John chapter 16, verse 13, ang salita ng Diyos, version. Pero pagdating ng banal na Espiritu, na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya tayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Sa mga bagay na darating, ito yung propesiya. Kaya maniwala pa kayo, meron na malapit na dumating ang Panginoon. Hindi natin alam kung 2090, kung 2085, kung 2000. So, hindi ko alam. Pero be prepared. Kasi dyan tayo tinawag. Isa lang ang pag-asa natin, ang mapunta sa langit. Ang pastor, lahat yan. Isa lang pagkatawag sa atin. May iwanan lang tayo kung tayo lumayo na sa kalooban ng Diyos. At tumalikod na tayo. Pwede tayong nasa church pero wala tayo sa kalooban ng Diyos. At wala tayo sa tamang pananampalataya. O ang sinusunod mo na dito sa sarili mo at meron ka tinatagong kasalanan. Pero nakakatuwa. Bakit? Be prepared. May pagyayanig gagawin ng Diyos. Tandaan nyo, ang lahat na sa Kanya, hindi niya pahintulot na malayo sa Kanya. Tandaan nyo, kung tama ang pagtanggap mo sa Panginoon at ngayon matigas ang ulo mo, hiyanda mo ang sarili mo, yayanigin ka ng Panginoon. Hello? Naalala ko yung sa Florida, yung patotoo po ng Tanikalang Lagot. Mag-asawa, kinakwento po nga sa inyo, mag-asawa po na talagang mainit sa Panginoon. Tapos bandang huli, bumalik sila sa pagsusugal. Alam po ba niyo, isang hapon, dumating sa kanila, habang nasa sugalan mag-asawa, dumating, yung bunso niyong anak na aksidente, patay na. Totoo po yan. At sila nanumbalik sa Diyos. Bakit po? Yung kasi yung bata naman, bata. Kahit ano mangyari, sabi sa Bible, sila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. At nangyari yon, nagising yung mag-asawa, bumalik ulit sa church. Pinatotoo yun sa radio. Ang daming patotoo po ganyan. Nag-backslide. Binigyan uli ng pagkakataon ng Diyos. Dating addict, bumalik uli sa pagka-addict. Na born again, bumalik uli sa pagka-addict. Bumalik uli. Naging pastor pa nga. Ganyan ang Diyos. Nag-aantay lang siya. Pero tayo, pag nagkamali, hindi ba, hinahusgahan na. Nagkamali lang si pastor. Ako, ang hihina ni pastor, talagang hindi ganyan. Walang mangyayari, ganyan si pastor. Hinatulan na, para wala ng pag-asa. Ay mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo. Laki pa pag-asa niyan. Laki pang pag-asa. Wala. Laki ng pag-asa. Kung susunod lang. Pero kung hindi, mahirap. Manalig o manampalataya tayo sa Diyos, sa Kanyang presensya. O sa Kanyang Espiritu, sa Kanyang mga salita at mga pangako at hula na nakasulat sa Biblia. Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayo. (2025) na po ngayon. January 5. Napakatuli ng araw. Mamaya February na. Ano na ang buhay mo ngayon? Ano ba ang talagang plano mo ngayon? Ulitin ko, hindi ito swertihan. Huwag tayong maniwala sa swerte. Kundi maniwala tayo sa sinabi, kung susunod ka sa kalooban ng Diyos, pagkapalain ka. At kung gusto mong pagpalain pati ang bahay at pamilyang uuwian mo, iayos mo ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. Huwag mong isipin na napakagulo ng buhay mo, hindi kayang ayusin ng Diyos. Minsan tumayo ako sa pagitan ng aking ama at ng ina, ng aking inang, ng aking tatay.
dahil nag-aaway sila. Halos parang gusto ko na magwala. Kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi sila nag-aaway. Pero purihin ang Panginoon, dumating ang Panginoon sa amin, naayos ang lahat ng bagay. Minsan ganun, di ba? Minsan gusto natin umuwi lagi sa bahay natin, pero ang daming problema. Minsan nga, ayaw natin umuwi sa bahay, gusto natin sa ibang bahay na lang, sa barkada. Kasi doon sa bahay, hindi maayos ang relasyon. Pero alam mo, malaki ang mga gawa natin. Malaki po ang mga gawa natin, mga kapatid. Kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Living on God's will is better than your own will. Ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa iyong sariling kalooban. Kung nakakulong ka sa sama ng loob, sa loob ng bahay mo, kaya nga sabi nga ng Biblia, kung saan walang kapayapaan, magtanim ka ng kapayapaan. Kung walang papasusunuran, magtanim ka ng pagsunod. Magtanim ka ng kapayapaan, pag-ibig. Kung walang pag-ibig sa bahay, bakit hindi ka baguhin? Bakit hindi mo paglingkuran ng tatay mo na nakakainis? Bakit hindi mo regaluhan ng tatay mo na nakakainis? O tatay mo o kuya mo nakakainis na lagi kang binubuli at parang hindi nakakatulong sa pamilya? Baka sa ganung paraan, tulad ng sinasabi sa Bible sa mag-asawa, kahit hindi ka magsalita, sapat na yung buhay na binago ng Diyos ay makita sa inyo. Kaya makakilala din yung asawa mong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maaakay mo rin siya. Hello? Nandiyan po ba kayo? Maging gising po tayo. The year 2025, ano ba ang inaasahan natin gagawin ng Panginoon? Ang daming pangako ang Diyos. Tayo lang iniintay ng Diyos. Hindi ang Diyos ang salita ng Diyos ang mauna sa atin. Nakahanda ang salita at pangako ng Diyos na gusto niyang gawin sa atin. Kaya lang hindi niya magawa dahil inaantay niya yung pagiging totoo nating Kristiyano. Na hindi tayo nakabatay doon sa swerte o malas, mga pamahiin, mga bagay na kaisipan na gusto natin o yung mga ganap na gusto natin. Ito lang gustong gawin eh. Eh ano ba? Bahala siya. Basta ito ang gustong gawin. Wala silang mahala ng pakialam. Hindi po ganyan. Kaya po tayo po ngayon ay manda sa malaking pagkapala. Ulitin ko po, nakabatay po yan sa iyong pagbabalik loob sa Diyos. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo kung sumusunod ka ba o hindi. Kung kinahiya mo siya o hindi. Kung hindi mo siya kinahiya, manatili sa iyo ang kanyang salita. Manatili ka sa kanyang presensya. Pag-iisipin ko yung ginagawa ko nung araw, naglalakad ako sa baryo namin, hahapay-hapay, may dalang alak. Hindi ko yung kinahiya. Pero ako'y makakilala sa Panginoon, hindi ko rin kinahiya. Keep ko ang Bible ko. Naglalakad ako sa baryo namin. Hindi ko sunod ang bag. Pero ngayon, nasaan na kayo? Bible, wala ka pa ng Bible sa bahay. Sabihin niyo sa akin, bibili kita ng Bible. Ba't wala kang dalang Bible? Kinahiya mo ba siya? O alam mo na ang salita ng Diyos? Tuwid po natin. Kasi kung ikaw masusunod sa sarili mo, tandaan mo, ito po ang masasabi ko sa inyo. Hindi tayo makakatulong sa mga taong pupunta dito ng mga baguhan. Pwede pala ang ganun. Pwede pala ang ganun. Lumapit po tayo. Yun ang iniiyak ko sa Panginoon eh. Naawa rin ako kay Brother Danny Suriano, nag-iisa na lang siya, may sakit pa siya. Si Brother Danny Sastre, purihin ang Panginoon, maganda na po yung kanyang nakita ko sa kanya, bagamat kailangan niya ang total healing. Sa may mga sakit na may karamdaman, sa
mga nag-aalinlangan at nakikita ko rin po sa inyo sa takbo ng pamumuhay sa ilan na nakikita ko. Sila naman tagakailangan pagbabalik loob sa Panginoon. Maunawaan po nyo na kami po ay hindi Diyos na mga ngaral. Katulad din po nyo, umaasa lang kami sa Diyos Amang nasa langit sa Kanyang biyaya. Kaya ito ang oras at panahon. Huwag natin sayangin ang bawat araw na hindi tayo makabalik sa Diyos. Araw-araw, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga pagkukulang. Yan po ang aking ginagawa lagi. Dahil sa bawat araw, saglit ng aking buhay, lagi itong nasasalina ng masama. Sa nakikita, naririnig, namamala sa paligid. Ilapit po natin ang ating sarili. Sige po, tayo manalangin. Abang Banal, maraming salamat. Sa oras na ito, lumalapit po ako sa iyo. Lalapit ko sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Sa aking mga salita, ginawa, inisip, ang nandun sa aking damdamin. Kung meron man nakatago, O Diyos, na kasalanan. Hindi ko maiwanan at tinatago ko sa aking puso dahil ako'y masaya dito. Patawarin mo ako. In the name of Jesus, O God. Lord, dalayan ko po ang iyong pagkapalaya. Amang Banal, maraming salamat, O Diyos, sa mga minanang sumpa sa pamilya. Dadalayan ko po si Father Danny Sastre in the name of Jesus. Saan po siya naroon, O God? Lord, in the name of Jesus, ipuin mo siya at sa banal na mong dugo, O Diyos, mula ulog ang linisin mo siya, tugasan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Ama, palayain mo siya sa gapos ng kasalanan at espiritu ng sakit, karamdaman na binigay sa kanya at anumang sumpa at gawa ng kaaway, winawasak namin to sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God. Maging si Pastora, si Father Donnie Soriano, O God, sa kanyang prostate cancer, O God, sa kanyang katawan lupa ngayon, O God, na hindi namin kasama in the name of Jesus, O God. Dalayan po namin mula ulo hanggang pao, O God, linisin mo siya ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, O God. Ang biyaya ng kagalingan na aming dinadalangin sa lahat ng may mga karamdaman, maging ako na yung lingkod, Sister Remy, sa may mga ubo o sipon, sa mga senior po namin, sa lahat, O Diyos. Lord, ang kalakasan ng lupang katawan, kagalingan ng aking hiling sa maraming may karamdaman, ubo, sipon, at ang ngayon ng mga virus ng sakit, O Diyos, ng pneumonia. Ilayo mo po kami at proteksyonan, O Diyos. Maging sa mga spiritual na sakit, O God, sa mga nangihina, na hanggang ngayon nag-aalinlangan, hanggang ngayon hindi magamit ang Panginoon, naguguluhan pa, O Diyos, sapagkat hindi makapagpasya sa iyo. Panginoon, pagalingin mo ang bawat isa. Kahabagan mo kami tulad ng sinabi, Panginoon, ang sino mang nasa iyo ay isa ng bagong nilalang, O God. Wala na ang dati namin pagkatao, at ang lahat ay bago na, O Diyos. At ang bagong nasa amin ngayon, O Lord, ito po ay magtatamasa ng mga biyaya at mga pangakong sinabi mo at nasulat sa iyong salita. Pero hindi ito nagaganap, O Diyos. Patawarin mo kami, O God. Dalayan ko po year 2025, Lord, ang iglesyang ito ay makaranas, O God, ng pagiging buhay mo na sinabi mo kasama ka namin. Hindi mo kami iiwan, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus, O God, Lord, hindi namin pinahintulutan ng kasalanan sa iglesia ito, O God. At ang pagmamatigas ng puso, Panginoon, winawasak ko ito in the name of Jesus. At Ama, dalayan ko po, punuin mo ang iglesia ito ng tunay na sasamba sa Espiritu at sa katotohanan na maging tapat sa iyo, O Diyos. Ibuhos mo ang iyong masagalang pagpapala sa bawat isa sa iyong mga anak. Ang kanilang mga pangarap sa pag-aaral, elementary hanggang high school, hanggang college, makatapos sila, Panginoon. Ang mga magulang na nagnanasa, Panginoon, para sa kanilang pag-aaral ng kanilang mga anak at mga pangangailangan. Kakaani sa araw-araw, Lord, lahat ng provision, Panginoon, aking dinadalangin, ito po'y pagkakaloob mo sa bawat isa. Lahat po na nangangarap ng negosyo at namamasukan, samahan mo sila at pagtagumpayin, Panginoon. Lord, promotion and after promotion, Lord, dumating sa kanilang buhay. At Lord, wag mo lang kami layo sa iyong harapan, O Diyos. Bakos, lagi mo kaming bigyan ng mapagpakumbabang puso. Sapagkat ang lahat ng nasa mundong ito'y may iwanan lang namin. Ang napakahalaga ngayon ay maggamit mo kami. Kung anumang larangan kami narito ngayon sa mundong ito, maggamit mo kami. Kung sa office man, kung sa school man, O God, kung saan man kami naruroon, Panginoon, gamitin mo lang kami, O Diyos.
Oh, hallelujah, hallelujah. Dadapasika na katapatasika na. Oh, lumadakalang asika madakatasika na. Oh, lumadasika na magkatakasika na. Yes, oh Lord Jesus, oh God, hallelujah. Oh Lord Jesus, oh God, purihin ka, Panginoon. Purihin ka po, Diyos. Purihin ay dakilang pangalan, oh God. Lord, nadalain po namin ang gawain sa Patimbo, ang gawain sa Tabang, Galilean, ang gawain ng Pulilan, Galilean, oh God. At Lord, sa lugar, Panginoon, na dapat namin puntahan at pangaralan, samahan mo kami. Lord, bayaan mo na makakilos po kami, gumawa po kami at maging bahagi po kami ng iyong revival na pinadadala na ngayon sa mundo. Lord, bayaan mo ang basang ito, O Diyos, ay makaranas ng malawakang revival, Luzon, Visayas, Mindanao. Ibilis mo ang bawat iglesia, malaki o maliit na iglesia. Matuon kami sa pag-aakay ng mga kaluluwa para sa aming Panginoon. Ama, maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Inangkin po namin ang kasaganaan ng pinansyal at material na bagay sa pangangailangan ng iyong mga gawain. Maging sa Matimbo, O Diyos, ang kaisa ng lahat ng bagay. Maging kami sa San Pablo. Ito po yung aming inangkin at pinagpapasalamat. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong katugunan. Salamat sa iyong mensahe. Salamat sa araw na ito. Salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.